Mga kapiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong nakakabiglang action po ng Pangulo. Kaninang umaga po mga kabida kung saan po ay nasurpresa po tayo. And most likely, ito hong mga cabinet members na surpresa din. Pinapasubmit po ng courtesy resignation po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos yung lahat po niyang mga cabinet secretaries. Okay? Now, ang ground po dito kung bakit pinaparesign po ng Pangulo ito hong mga cabinet secretaries po niya, ito po'y bunsod doon sa naging dismal result, sa eleksyon, mga kabida, yung katatapos lang po na eleksyon, kung saan po ay napakababa yung turnout po, ng mga kandidato ng administrasyon na nanalo, mga kabida. Lalong-lalo na sa pagka-senador, 5 lang po yung lumusot out of 10 candidates. Okay? Ini-interpret po ito ng Pangulo na hindi maganda. Baga, dismal performance. Kasi tingin po ng Pangulo, indikasyon ito mga kabida na hindi nagustuhan ng taong bayan yung ginagawa po ng administrasyon, Lalong-lalo na yung for the past 3 years ng kanyang termino bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Hindi daw na-feel, naramdaman ng taong bayan yung mga ginagawa po ng administrasyong ito. Kaya nga, yun yung kanyang naisip na paraan. Okay? Hingian po natin ng courtesy resignation yan in order to evaluate kung nag-deliver ba itong mga cabinet secretaries o hindi, mga kabida. Pero actually, mix yung reaction po, dito sa ginawa po ng Pangulo. Maraming nagsasabi na maganda yung ginawa po niya, nararapat lang daw. Kasi parang daw ito parang test daw ito, para malaman kung may ginagawa ba talaga ang mga department heads po, ng Marcos administration. Marami ding nagsasabi na mali yung ginawa po ng Pangulo. Hindi wala sa timing daw, Kasi unang-una, kalagitnaan na po daw ng kanyang term, At yung paghingi ng courtesy resignation, dapat ginawa po daw ng Pangulo yan earlier. Meaning, yung first few months or year, ng kanyang term. Kasi yung sukatan po kasi mga kabida, dapat nangyari po yan dun sa first few months or year ng Pangulo. Pero hindi ginawa ng Pangulo yon. Ngayon pa, after na lumabas ito pong resulta po ng eleksyon, na hindi pabor sa administrasyon po niya, mga kabida. Okay? Now, may nabasa ako na comment mula sa netizen na dapat daw, ang ginawa po ng Pangulo, since siya po yung chief architect, siya po yung Pangulo po ng Pilipinas, inako po niya yung responsibilidad. Kung ano man po yung ginawa po ng kanyang mga secretaries, kung ano man yung palpak na performance po ng kanyang secretaries, dapat inako po niya yon kasi may command responsibility ang Pangulo. Kagaya sa Philippine National Police, AFP, di ba, pag may palpak yung ginagawa mga kabida, yung kanilang mga subordinates, di ba, inaako yan ng head po nila, yung commander, di ba? Kasi command responsibility ang tawag po dun dapat yun din ginawa po ng Pangulo, Command responsibility, kung ano may yung palpak, inako dapat yun ng Pangulo. Pero wala Ang ginawa po ng Pangulo mga kabida, naghanap po siya ng punching bag. Okay? Naghanap po siya ng pwede masisisi dito. Ito ngang paghingi niyang courtesy resignation, anong tawag po dyan? Diba? So sa madaling salita, mayroon pong nagkomento na itong ginawa po ng Pangulo daw ay parang to save his face. Okay? To save his face. Na parang sinasabi po na hindi ako ang may gawa dito. I am just an overseer. Okay? Hindi ako nagma-micromanage.
may dinidesignate po ako. Parang ganun ba? Kaso lang, yung designate ko ay palpak yung kanyang trabaho. Parang ganun ba? Now, ang gusto po ng mga nag-comment, dapat ang una hong nag-resign dito, ang Pangulo, hindi ho itong mga cabinet members. Kasi ho, yung ginagawa nga ng mga cabinet members is reflective po ito sa ginagawa din ng Pangulo. Kasi mga alter egos po niya itong mga cabinet members po niya, no? Mga kabida. Diba? Kayo, sang-ayon kayo na Pangulo mismo ang mag-resign, hindi ho itong mga cabinet members. Diba? So, marami hong nagsasabi na hindi ho nila makita yung seriousness po ng Pangulo. No? Kumbaga, damage control lang daw ito in order to save his face, mga kabida, sa mga skandalo ho na nangyayari ho sa kanyang administrasyon. Corruption, peace and order, kidnapping, etc., etc., no? Mga kabida. Yun yung masaklap po, ano? Pag hindi na po kinaya, yun, maghanap po tayo ng punching bag. Yun yung magandang hakbang dapat ng Pangulo. Yung inako po niya yung responsibilidad, mga kabida. Wala ko tayong narinig dun eh. Although, in fairness sa kanya, inamin po niya, okay, accepted niya na hindi ho nagustuhan ng taong bayan yung kanila pong ginagawa. Pero iba kasi yung inako mo yung responsibilidad. Kagaya ho ng ginawa po ni Digong, di ba? Doon sa kanyang war on drugs. Ang sabi po ni Digong doon, okay, kung ano man ang gagawin o ginagawa ng mga pulis sa pagpapatupad ng drug campaign, ano, sa ilalim po ng war on drugs po, mga kabida, sagot po niya lahat yan. Human responsibility po niya, no, mga kabida. Yun dapat. Pero wala ho, hindi ho ginawa ng Pangulo yan, ano, mga kabida. Sa halip, pinaparesign niya yung kanyang mga cabinet members. Although, may sense din, kasi ho, kasi ang gumagawa po, mga kabida, yung mga cabinet members, ano? Pero gaya ng sinabi ko po, kung ano man yung ginagawa po ng cabinet members, reflective po yon dun sa Pangulo po, mga kabida. Again, ang mga cabinet members po niya ay alter egos. Kung ano man yung ginagawa po ng mga cabinet members, yun din ang ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas, mga kabida. So, yun. As of this moment, mga kabida, marami na hong nag-tender ho ng kanila pong resignation, ano? At in fact, nasa 25 na ata, ano, na mga cabinet secretaries ang nag-submit ng kanilang mga courtesy resignations po, mga kabida, no? Ito, babasahin ko lang po ito, sila. Executive Secretary Lucas Bersamin, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilbert Chodoro, Justice Secretary Boying Rimulya, Interior Secretary John Vic Rimulya, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Trade Secretary Maria Cristina Roque, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Health Secretary Ted Herbosa, Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar, Transportation Secretary Vince Dizon, Energy Secretary Rafael Lotilla, Education Secretary Sani Angara, Environment Secretary Maria Antonia Loizaga, Budget Secretary Amina Pangandaman, Science Secretary Renato Solidom, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Tourism Secretary Cristina Frasco, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, National Security Advisor Eduardo Anyo, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon, Solicitor General Minardo Guevara, Presidential Communications Interim Secretary J.B. Ruiz, MMDA Chairman Don Artes, TESDA Director General Kiko Benetes, ARTA Director General Attorney Ernesto Perez,
at OWA Administrator Patricia Yvonne Caunan. Ito hong si Patricia Yvonne Caunan, kapapasok lang po ito, no? Ka-appoint lang po mga kabida kasi bago lang po inalis ni Pangulong Marcos ito hong si Arnel Ignacio, ano? Dati hong administrator po mga kabida ng OWA. So yun po yung mga nagtender ho ng kanilang mga courtesy resignation. Okay? Ako, maniniwala lang po ako mga kabida kung seryoso po, ano? Ito hong si Pangulong Marcos, kung hindi na po niya ibabalik ito hong mga cabinet secretaries po niya. Mag-appoint po siya ng bagong mukha. Kung gusto ho niya ng bagong direction po mga kabida para ho sa kanyang last 3 years ng kanyang term. Kasi itong mga secretaries na ito so maghanap po tayo ng bago na pwede hong mag-deliver, no? Para maniniwala po ang taong bayan na seryoso po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.